Bakit pala tawa ang anak ko kahit wala namang nakakatawa? Isang Ayaw, bagay diba? ito para sa mga magulang ng mga batang nasa autism spectrum. Normal lang ito. Maraming batang autistic ang madalas na tumatawa kahit hindi naman na natin alam kung bakit. Narito ang ilang posibleng dahilan. Number 1, self-stimulation o steaming. Ang pagtawa ay maaaring isang uri ng steam, no? Ginagamit ng mga bata ang paraan na ito para i-regulate ang kanilang emosyon o sensory overload. Tulad ng ibang batang umiikot o pumapadyak, may mga batang tumatawa kapag sila ay masaya, kinakabahan o nai-stress. Hindi ibig sabihin laging may nakakatawa, no? Iba lang talaga ang paraan ng utak nila sa pag-process ng nararamdaman o naririnig nila. Okay? Number 2, ibang sensory experience. Maaring may nararamdaman o naririnig ang bata na hindi napapansin ng iba tulad ng liwanag, tunog o pakiramdam sa feeling, no? Yung sa balat, no? Para sa kanila, baka mas masaya o nakakatawa ang experience kahit invincible sa atin. Number 3, panloob na kaisipan o imagination, no? Lalo na sa mga batang non-speaking o kakaunti lang kung magsalita, maaring tumatawa sila sa sarili nilang iniisip o nai-imagine, no? Parang merong inside joke. Yung inside joke nila sa sarili nila. And number 4, parang ito yung paraan ng pag-release ng stress o pag-aalala. Sa ibang bata, ang pagtawa ay paraan ng katawan para makabawas ng stress. Maaari silang tumawa kahit sa gitna ng transition, discomfort, o kahit malapit na silang mag-meltdown. Hindi ito dahil masaya sila, kundi dahil ito ang paraan ng katawan nila para maglabas ng tensyon. Number 5, iba kasi yung wiring ng utak nila, no? Dahil sa autism, naiiba ang paglabas o pagkontrol ng emosyon. Maaring mas madalas silang tumatawa ng mas matagal o parang hindi akma sa sitwasyon ang kanilang pagtawa dahil sa pagkakaiba-iba ng neurological setup, no, natin. Okay, now, kailan dapat tayong magpatingin? Mas maging mapanuri tayo kung makikita natin ang mga bagay na to. Number 1, kasabay ng pagtawa, may bigla ang pagtingin sa malayo or paninigas ng katawan or pagtirik ng mata. Kasi baka maaaring may kinalaman na ito sa seizure, no? Kaya kumonsulta agad tayo sa mga doctors. Or kung sakali naman ang pagtawa ay nakakagulo or nakakasakit na sa mga ibang tao or bata, no? Nakaka-kosto ng distress, maaaring magpatulong tayo sa mga behavior analyst or developmental psychologist para alamin ang triggers kung paano natin susuportahan yung bata. Okay? Ang pagtawa ng isang autistic na bata ay hindi laging nangangahulugan na sila ay masaya. Madalas, ito ay pwedeng paraan lang ng katawan nila para makapag-adjust sila sa mundo. So, wag agad magalit or wag din tayo masyadong mangamba, no? Unawain muna natin. Okay? That's it for now. Thank you. Ayaw, di ba?